Sumirit ang mga pandaigdigang merkado at bumagsak ng malaki ang presyo ng langis. Matapos silapit ni Trump ang Washington at Tehran sa kasunduan para mapagaan ang krisis sa gitnang silangan, muling buksan ang ligtas na daloy sa kipot ng Hormuz at makuha mula sa Iran ang pampublikong pag-atras sa mga sandatang nuclear. Ngayong Lunes, ika-25 ng Mayo, 2026 tumugon ang merkado na parang may totoong pagbabago sa laro. Bumili ng stock ang mamumuhunan, tumaas ang futures, bumaba ang presyo ng langis at nagsimulang magbenta ang White House. Ang pag-usad. Dahil sa estratehiya ni Trump na pinahigpit ang rehime ng Iran, pinigil ang mga kaalyadong palaban at nilinaw na matibay na kasunduan lang ang tatanggapin. Malakay ang epekto sa politika dahil hindi lang diploma siya ang usapan, kundi pati stock market at kapangyarihan ng Amerika para magpataw ng katatagan nang hindi na papasok sa walang hanggang digmaan. Ano ang nakuha ni Trump sa Tehran? Bakit agad nag-react ang stock market? Paano magiging malaking tagumpay ang kasunduang ito para sa bulsa ng mga tao at sa pandaigdigang larangan? Ikukuwento ko yan sa'yo pero ngayon siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated at makatanggap ng impormasyon mula sa dekalidad at kredibleng pamamahayag, Milson Alves. Sinusubukan ni Trump na makipagkasundo sa Iran sa isang kasunduan na may tatlong pangunahing punto. Ligtas na muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz, kontrol sa programang nuklear ng Iran, at panahon ng negosasyon para gawing formal na dokumento ang pag-atras ng Tehran. Iniulat ng Reuters na umangat ang stock sa India sa pinakamataas sa loob ng 2 linggo matapos magsalita si Trump ukol sa progreso ng negosasyon. Habang bumaba ang Brent ng 0.5 sa $7.8 kada bariles. Malakas ang dating ng mensahe dahil malaki ang pagdepende ng India sa inaangkat na enerhiya at anumang pagbaba ng presyo ng langis ay direktang apektado ang implasyon, transportasyon, industriya at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Malinaw din ang reaksyon sa Estados Unidos. Itinala ng Associated Press ang pagtaas ng mga pandaigdigang stock market matapos sabihin ni Trump na ang mga pag-uusap para tapusin ang digmaan sa Iran ay umuusad ng positibo. Bumaba ng mahigit $4 ang presyo ng langis sa Amerika, halos umabot sa $1.83 kada bariles. Habang ang Brent ay halos umabot sa $8.64. Ipinapakita nitong hindi lang politikal na pahayag ang tinitingnan ng merkado. Ang malalaking mamumuhunan ay nakatingin sa mga barko, langis, mga parusa, panganib ng militar at ang totoong posibilidad ng kasunduan na magbabalik ng katiyakan sa kalakalan ng enerhiya. Ang pinakamalakas na kilos ay nagmula sa Tehran. Ipinahayag ni Masoud Pezeshkian, presidente ng Iran, na handa ang Iran tiyakin sa mundo na hindi ito laghahangad ng sandatang nuklear o kaguluhan sa rehiyon. Mabigat ang pahayag na ito dahil tinutukoy nito ang mismo hinihingi ni Trump, pigilan ang rehime ng Iran na gawing sandata ang programang nuklear nito. Naitala ng Anadolu ang pahayag noong ika-24 ng Mayo at ang sinabi ay nagbigay daan sa White House na ipakita ang pag-usad bilang resulta ng presyon, lakas militar at matinding negosasyon, hindi bilang isang walang saysay na konsesyon. Binigyan diin ni Marco Rubio sa New Delhi na nais ng Estados Unidos ng matatag na kasunduan sa Iran, ngunit handang pumili ng ibang hakbang ang Washington kung di tatanggapin ng Tehran ang seryosong solusyon. Pinapalakas ng pangungusap na ito ang naratibo ni Trump dahil kitang may dalawang kamay na sabay kumikilos. Isang kamay ay nag-aalok ng diplomasya, ang isa naman ay may banta pa rin. Para sa White House, kapakipakinabang lang ang kasunduan kung bubuksan ng Iran ang daan, tatanggap ng limitasyong nuklear at mabibigay ng mapapatunay ang garantiya. Lumitaw din ang presyon sa loob ng kampo ng konserbatibong Amerikano. Ilan sa mga Republikano na mas malapit sa linyang pangdigmaan ay gustong panatilihin ang pangtaas ng tensyon laban sa Iran, pero matindi ang naging tugon ng mga tao sa paligid ni Trump para ipakita na ang huling desisyon ay manggagaling sa White House. Madali lang ang politika para kay Trump. Gusto niyang palabasin na gawa niyang gipitin ang rehime ng Iran, napababa ang presyo ng langis, napigil ang banta ng nuklear at naiwasan ang pagsalakay sa lupa. Para sa mga taga-suporta niya, ito ay kapayapaan gamit ang lakas, pumalo ng husto, makipagnegosasyon mula sa posisyon ng lakas at hindi iniaalay ang buhay ng mga Amerikano sa mahabang digmaan. May hadlang pa rin sa daraanan. Iniulat ng The Guardian na kabilang sa kasunduang pinag-uusapan ang pagbubukas muli ng kipot ng Hormuz at pag-uusap sa programang nuklear ng Iran. Sa loob ng 60 araw na tigil putukan,
Itinuro rin niya na may natitirang sensitibong usapin tulad ng mga nakapirming kita sa langis at isyung pampanrehiyon sa negosasyon. Ibig sabihin malapit na si Trump sa malaking tagumpay sa politika pero kailangan pa rin niyang gawing konkretong kasunduan ng optimismo ng merkado, magkaroon ng pagsubaybay at makuha ang pampublikong pangako ng Tehran. Itinuturing ng merkado itong malaking pagbabago dahil matagal nang nagpapabigat sa enerhiya, pera at stock ang sigalot. Naitala ng Al Jazeera ang pababa ng presyo ng langis kasabay ng magkahalong sinyales sa kasunduan at binigyang diin ang pagtaas ng merkado. Umaasa ang mga Hapones na matatapos ng digmaan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Mahalaga ang detalyeng ito dahil pinapakita nitong hindi lang sa Washington mananatili ang tagumpay ni Trump. Abot ito sa Asia, Europa, mga kumpanya ng transportasyon, mga refineria, mga mamimili at mga gobyerno na matagal na nagbabayad ng presyo ng tensyon. Sinusubukan din ni Trump palawakin ang kasunduan lampas sa langis. Ayon sa live coverage ng Al Jazeera, hiniling niya na sumali ang Qatar, Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Jordan at Turkey sa Abraham Accords bilang bahagi ng isang regional na ugnayan na konektado sa kasunduan sa Iran. Ginagamit ang estratehiyang ito para ilagay ang negosasyong nuklear sa mas malawak na plano, bawasan ang kalayaan ng Tehran, palakasin ang mga alyansang regional at itulak ang mga bansang Muslim tungo sa mas malawak na normalisasyon ng ugnayan sa Israel. Pinapanatili ng Iran ang imahe nila sa bansa sa pagsasabing may mga hindi pa nare-resolbang issue at hindi sila tatanggap ng kahihiyan. Si Trump naman ay nagsalita bilang negosyador na hindi nagmamadali at ayaw ng masamang kasunduan. Itinala ng IRA International na sinabi niya na ang kasunduan ay hindi pa lubusang na pagkasunduan at binatikos niya ang kasunduang nuklear noong panahon ni Obama. Sinasabing ang kanyang panukala ay tatahak sa kabaliktarang direksyon. Interesado ang White House sa paghahambing dahil nais ni Trump ibenta ang bagong kasunduan bilang pagwawasto sa dating kahinaan, hindi lang pag-uulit sa ibang pangalan. Ang susunod na hakbang ay mapagpasya. Dapat makuha ng Washington ang malinaw na pangako sa lubang pinadyamang uranium, tukuyin kung paano isasagawa ang beripikasyon, tiyakin ang kalayaan sa paglalayag, at pigilan si Tehran na gamitin ang negosasyon para magpalipas ng oras. Ayon sa New York Post, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na pumayag na sa prinsipyo ang pinakamataas na pinuno ng Iran na isuko ang uranium bilang bahagi ng planong pangkapayapaan, ngunit may mga bagay pang dapat ipaliwanag. Ang material ay itatapon o aalisin. Diyan mismo, kailangan maiselyo bilang pirmadong tagumpay ang matinding panalo ni Trump. Dumating ang White House sa puntong ito na may kalamangan na ayaw aminin ng mga kalaban ni Trump. Nagsimulang mag-react ang merkado bago pa man ang pirmahan dahil naniniwala silang may malaking nangyayari. Ang pagbaba ng presyo ng langis ay nagpapababa ng presyo ng gasolina, nagpapabuti sa inaasahang implasyon, nagpapagaan sa mga kumpanya at nagpapalakas sa imahe ng Pangulo na nagpatupad ng mga hakbang kaugnay ng langis, presyon militar, sangsyong ekonomiko at direktang negosasyon. Ngayon, kumakapos ng oras para sa Tehran. Kung kumpirmahin ng Iran ang pag-urong nito sa usaping nuklear, magbukas ng daanan at tanggapin ang mga garantiyang mabibiripika, makakamit ni Trump ang makasaysayang kasunduan na may agarang epekto sa bulsa ng tao, sa mga merkado at sa balanse ng gitnang silangan. Ako si Milson Alves, isang internasyonalista at ang layunin ko ay panatilihin kang maayos na nainformahan gamit ang katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. Pakilike ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel. Sa huli, tingnan ng mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.